So ayun, hello po sa inyong lahat mga kaibon. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. Ang panibagong video na naman po tayo ngayon mga kaibon kasi ang magiging topic natin ngayon ay kung paano mag force pairing ng ating mga alagang ibon. So tara mga kaibon. So yun po yung pag-uusapan natin ngayon sa video na ito na i-share ko So tara. So, ano nga ba yung force pairing na tinatawag? So, ang force pairing po sa mga ibon natin mga kaibon, ito yung persahan natin na pagsasamahin o pagpaparisin yung mga ibon na mga gusto natin, lalo na kapag magpa-project tayo ng mga ibon Kaya yun po yung tinatawag na force pairing. So, paano nga ba natin ginagawa ang pag-force pairing? So, sa mga iba natin yung mag-ibon kasi mga kaibon, may mga kanya-kanya tayong sistema o yung paraan kung paano natin force pairing yung mga alaga nating ibon. So, ang ginagawa ko niyan mga kaibon, nilalagay ko sila sa maliit lang na cage. So pagsasamahin ko sila doon, yung cage po na hindi pa nila nagagamit, doon ko po sila nilalagay. Tapos ang ginagawa ko niyan, paliligawan ko sila gamit yung wash out. Tapos kapag napaliguan ko na sila, kasi ang purpose ko po noon kaya pinaliliguan ko yung mga ibon ko na pinapares ko, kapag lalo na kapag may mga kanya-kanya silang kapares so para yung amoy ng kapares nila ay matanggal na dun sa pang-amoy nila. So kaya ang sistema na ginagawa ko, papaligawan ko sila gamit yung wash out sa maliit lang na cage. Tapos ibibilad ko po yun sa araw ng sabihin natin mga 10 minutes hanggang sa matuyo yung mga balahibo nila. So kahit kahit hindi ganong tuyo, basta kumbaga matuyo man lang yung mga balahibo nila. So yun po yung ginagawa ko. Tapos ginugutom ko sila. So halimbawa bigyan ko sila ng pagkain ng hapon. So kinabukasan yan ng umaga, hindi ko muna sila nilalagyan ng patoka. So lalagyan ko yan kapag kahapon na. So sabihin natin mga alauna or mga 1 PM. So ganyan po yung kasi kapag kaganyang oras, yung ibon gutom na yan, lalo na kapag walang kinain ng umaga. So gutom na sila sa oras na yan. Ang gagawin nila niyan, sabay silang kakain doon sa binigay mong mga pagkain. And then maliban doon sa pagbigay ng pagkain, nilalagyan ko yan ng perch, yung tungtungan nila. Yung maiksi lang ang binibigay ko, hindi yung mahaba kasi kapag mahaba kasi mga kaibon, ang nangyayari doon sila doon sila tumutungtong sa magkabilang dulo ng perch. So ibig sabihin ko, may distansya yung may distansya yung bawat isa sa kanila. So ang purpose ko kaya mababa yung perch na binibigay ko para madali silang mag-band, kasi kung may sila yung perch, makipilitan silang tumabi doon sa perch na yon. Tapos nilalagyan ko po yan ng for example yung yung sanga ng malunggay, para kasi minsan kasi mga kaibon, or hindi nga minsan kasi kadalasan, lalo na kapag medyo matured yung hen kaysa doon sa cock.
So alam naman natin na territorial yung mga hen, lalo na kapag hindi pa nila hindi pa or hindi nila kapares yung kasama nila sa cage. So ang ginagawa ko niyan, nilalagyan ko ng ng, sabi ko nga kanina, yung yung tangkay ng malunggay para yun yung mapagdiskitahan nila na tukain kaysa mag-away sila, no? Kasi mahirap kasi mag force pairing, lalo na kapag medyo matanda yung hen kaysa dun sa sa mga cock. So ang gagamitin po natin mga kaibon na na cage sa kanila kapag pinagpapares pa lang natin sila, yung maliit lang muna mismo na cage na wala pang nest box. So yun po yung gagamitin natin na cage para sa pagpapares natin sa kanila. So mga so mga 1 to 2 weeks niyan, ang makikita natin na yung ibon natin nagbaband na sila, so magkatabi na sila sa perch, nagsusubuan na sila, tapos nagkukutuhan. Ibig sabihin nun banded na sila, pares na sila. So kapag ganun mga kaibon, ilalagay na natin sila sa sa breeding cage. Saka pa lang po natin ilalagay sa breeding cage kapag nakita na natin na ganun yung mga behavior nila. So lalagyan na natin sila ng ng nest box. And then bago natin isalang doon sa breeding cage mga kaibon, siyempre i-disinfect muna natin yung mga breeding cage sa paglalagyan natin doon sa kanila, kasi na yung nest box. Tapos siyempre yung lalagyan natin ng ng cattle bone, kasi yun yung kailangan nila sa sa pag-breed para sa source of calcium. So kung wala kayong cattle bone, may nabibili naman sa online na mga mineral blocks. So dito sa amin, kasi marami dito sa amin ng cattle bone, minsan napupulot lang namin dyan sa may tabing dagat. Maraming cattle bone dito sa amin, kaya hindi namin yan binibili dito sa amin. So ganun ang ginagawa ko mga kaibon kapag nagpo-force pairing ako ng mga ibon. So dito nga mga kaibon, ipapakita ko sa inyo yung parakeet na force pairing ko nga nung nakaraan. So ngayon may tatlo na yata na itlog, kasi nakita ko nung isang araw, bali dalawa. So dalawang araw nang nakalipas, so siguro makatatlo or 4 na rin yung yung itlog, pero hindi natin bubuksan sa ngayon kasi yung yung hen matapang, medyo may pagkamasilan, baka itapon yung mga itlog, kaya hindi natin bubuksan. So ipapakita ko lang sila ngayon dito sa breeding cage. So ito nga mga kaibon, yung sinasabi ko na ang force pairing ko nung nakaraan, bali halos 3 weeks na to na na pinagpares ko. So yan, ang hen na yan, matured na yan. So nakailang clutch na din yan ng pag-breed ko dito sa ko sa aviary. So pero ang naipares ko dyan, kumbaga pangalawa pa lang to, itong green na to. So hindi naman po to ang normal na parakeet, kasi mga po to mga malaki na to, halos mga kasing laki na to ng ng mga budgie, mga English budgie. Kasi ito po pure English budgie po ito, na galing kay Sir Handy Vargas sa sa Maynila. And then ito yung anak ng nung isang English budgie ko na namatay na nga rin yung nanay nito. So yan yung anak, kaya napilitan akong pagparisin silang dalawa, kasi nga magkaparehas yung bloodline nila, or ibig ko sabihin magkaparehas silang mga English budgie. So ayan ang cut na to mga kaibon,
basa kumbaga sa ano, basal pa lang to kasi ngayon ko pa lang ito ginamit sa ano, sa breeding. So ito nakasabi ko nga nakaisang partner na to, hindi nakailang clutch na din ng pagbe-breed. So yun lang po ano mga kaibon, ang konting tips kung paano ako nagpapares or nagpo-force pairing ng aking mga alagang ibon. So kung may mga kulang pa ako doon sa mga sinabi ko na mga tips, so paki-comment na lang para mas kumbaga may dagdag pa natin para doon sa mga baguhan pa lang sa pag-aalaga ng ibon, at least para malaman din nila. So yun lang po mga kaibon. Magandang gabi po and God bless po sa inyong lahat mga kaibon.